Ako nga po pala si Jethro Ted Mariano, Physical Education, BPED 1. Ito po ang aking story about sa compassion or pakikiramay. Ang story ko po is about sa amin ng aking tita. And siya po ay tumutulong sa amin. Siya po ang laging tumutulong sa akin sa pag-aaral ko at sa iba pa. Wala po kasing trabaho ang magulang ko. Hiwalay po ang aking parents. Siya po ang sumusuporta sa akin. Simula po grade 7 hanggang grade 12, siya na po ang tumaguyod sa akin. Siya na po ang naging ina at aking ama. Nag-stop po ako nung grade 8 sa kadahilan ng nabarkada. Parang napariwara po ang aking buhay. Tapos ngayon, siya lang po yung taong hindi ako tinalikuran kahit na nakagawa na po ako ng kasalanan. Humingi po ako sa kanya ng chance na pag-aralin ako ulit, and then yun po, pinagbigyan niya ulit ako hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin. Medyo ups and downs, may ganun pong scenario. Kasi po, 6 po kami magkakapatid, and then may 6 din po akong tita, and then sinusuportahan po nila kami, tig-isa. And then si Tita Ed po ang sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko po si Tita Ed kasi siya po yung andyan para sa akin. Hindi niya po ako pinapabayaan. Siya po yung laging sumusuporta sa akin. Siya po yung nagmo-motivate sa akin. At pati po sa aking mga kapatid. Si Papa ko po wala pong trabaho. And then ako po marakit-rakit lang din. And then siya po nagpupush sa akin na kapag nadadown na po ako is sinasabi niya po sa akin na kaya mo yan, okay lang yan. Kung pagod ka na, magpahinga ka lang. Ganun po siya. Ang trabaho po ni tita ko is retired principal po siya sa Rosales National High School. At yun po, dahil po sa pagka-idol ko sa kanya, nag physical education na rin po ako. Kasi gusto ko rin po at gusto kong maging kagaya niya. Siya yung naging inspirasyon ko para lumaban sa buhay. Kahit po mahirap ang buhay, wag po tayong susuko. Ganun po kasi talaga ang buhay. Hindi po laging nasa itaas, hindi rin laging nasa ibaba. Pero ang laging pinapayo sa akin ni tita ko, wag daw po akong wag po kakalimutan ang ating Panginoon. Dahil kung wala ang ating Panginoon, wala rin po tayo sa mundong ito. At lagi po tayo magpapasalamat sa lahat ng mga biyayang binigay sa atin. Si tita ko po ay teacher sa values teacher, kaya po ganun po siya. Wag po natin masyadong i-stressin ang ating sarili, kasi po the more na in-stress natin ang ating sarili, mawawala po tayo sa katinuan. For example po, may stress po tayo, ma-anxiety, di na po natin alam kung anong gagawin natin. Dumating na po ako sa point na ganun. Pero si tita ko, andyan lang po siya para sa amin. Once po is way back June, pinalayas po kami sa aming tirahan. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Tita ko po yung andyan, gumawa po ng paraan. Nag-rent po kami dito sa malapit sa palengke, and then nagkaroon po ng pandemic. Doon po mas lalong humirap yung buhay namin. Then nagka-COVID po siya. Lagi na lang po namin siyang mini-message na magpagaling siya dahil medyo may edad na rin po siya. Hindi lang naman po si Tita Ed yung andyan para sa amin, kundi yung ibang tita ko, sila Tita Ed, sila Tita Sel, Tita Fe, Tita Lita, Tita Brenda, Tita Daisy. Andyan po sila para sa amin.
Kasi po simula po nung bata kami, um, iniwan po kami ng magulang namin sa kanila, and then hinayaan na po kami. At meron pa po akong isang kapatid, yung panganay po namin is special child. Sobrang sobrang laking blessing na po sa'min kahit gano'n siya. Nakakausap po namin siya ng maayos, and then nauutusan po namin, at yun po, ako po yung sa pamilya po namin, ako po yung parang nagiging tatay sa mga kapatid ko. Senior na rin po si papa ko at wala po siyang trabaho ngayon. Usually, rumaraket po ako para po matulungan yung mga kapatid ko, mabigyan ko po ng baon sa pang-araw-araw. Isa pong malaking factor sa buhay ko po is paano po paano ko po sasalubungin yung bukas. Kasi every matutulog po ako, iniisip ko na po kung paano kami bukas, kung paano po kami kakain. Makakain po ba kami kinabukasan ng 3 beses sa isang araw? Ganun po, nag-o-overthink po ako sa mga ganung bagay kasi po retire na po si tita ko. And then hindi ko po alam kung paano niya kami susuportahan ngayon, pero ginagawa niya po yung best niya para matulungan po kami. At ginagawa ko rin po yung best ko para po sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kay papa ko, at sa iba pang bagay. Ayun po, sobrang blessed kasi po meron akong titas na andyan po, mga pinsan ko po na tumutulong sa akin. Dinadabayan po nila ako kapag alam nilang down na ako. Ako po kasi yung taong kapag may problema is tulala, kasi po hindi ko po na i-impress yung nararamdaman ko. Parang napapansin na lang po nila na bakit ka matamlay, bakit ganyan, ano pong problema, hanggang sa mag-open po ako sa kanila. Di po nila ako pinapabayaan sa mga ginagawa ko sa buhay. Alam ko pong marami akong nagawang kasalanan, pero ginagawa ko po yung best ko. And then ngayon nakaharap po ako sa camera, kinikwento ko kung ano yung mga napagdaanan ko, and then kung ano yung mga naitulong sa akin. Ang goal ko po ngayon is makapagtapos po sa pag-aaral at para matulungan ko po ang aking pamilya, lalong-lalo ng aking mga kapatid. Gusto ko po makapagtapos sila ng pag-aaral. Lahat po gagawin ko para sa kanila. Kasi po, sino ba naman ako para hindi ko tulungan ang aking mga kapatid? Gusto ko kung ano ang napagdaanan ko, hindi nila mapagdaanan. Para sa uli, kapag nagkaroon sila ng pamilya, hindi mahirapan. Ay mga ganun po kasi talaga. Mahirap po talagang maiwan, maging breadwinner sa pamilya. Lalo na kapag hirap ka, walang sumusuporta sa'yo. Lalo ngayon napakahirap po ng buhay, napakamahal ng bilihin. At yun po, sobrang blessed po ako sa mga biyayang binigay sa akin. At kung hindi po dahil kay tita ko, hindi ko po mararating kung ano po ako ngayon, at kung ano po ang mga biniling niya sa akin, kung ano po yung mga payo niya. Lagi lang po akong magpapasalamat sa Panginoon at sa may kapal. Ito pong video na to is para po kay tita ko, kasi po andyan siya para sa amin, and hindi niya po kami pinapabayaan. At gagawin ko po yung best ko para po makapagtapos sa aking pag-aaral at matulungan ang aking pamilya. Mag-aaral po ako ng mabuti. Ito na po yung chance para makabawi ako kay tita ko sa lahat ng naitulong niya sa akin. At yun po, ngayon po is 3rd year na po ako irregular, pero gagawin ko po yung best ko. Madami pong struggle, marami pong struggle na dumarating, pero kailangan pong kayanin. Hanggat andyan po sila, sinusuportahan ako, nakikiramay sa akin, magiging thankful ako at lalaban pa po ako lalo.
And yun lamang po. Maraming salamat.